Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Sa programang ito ay ating sasagutin ang inyong mga katanungan kagaya ng ano ba ang mangyayari sa tao kapag siya ay namatay. Pupunta ba siya sa langit, sa impyerno o sa purgatorio? May buhay ba pagkatapos ng kamatayan? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman si Jessa Lupingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Ating pong i-review ang ating pinag-aralan sa huling episode. Tingnan po natin. Question number 1. Oo o hindi? Sisiyasatin ba sa paghuhusga o sa hukuman sa langit ang buhay ng bawat tao bago ang pagbabalik ni Jesus? Number 2. Yan. Number 2 po. Tama o mali? May tala ba sa langit ang lahat ng ating mga salita at gawa? Question number 3, tama o mali? Nabautismuhan ba si Jesus at nagsimula sa kanyang ministeryo sa taong 27 AD? Question number 4. Number 4, ayon sa pinakamahabang hula sa Biblia, anong taon nagsimula ang paghuhukom sa langit? Question number 5, tanong, isulat ang pangalan ng hukom at ng abogado natin sa paghuhukom sa langit. Ayan. Ma-perfect kaya ninyo ang ating quiz na siya rin nagsisilbing review sa ating huling episode, ang ating tinalakay sa last episode, 2,300 Days Prophecy, ang pinakamahabang propesya ng Biblia. Number 1, sisiyasatin ba sa paghuhusga sa langit ang buhay ng bawat tao bago ang pagbabalik ni Jesus? Ang sagot ay, oo! Question number 2, tama o mali? May tala ba sa langit ang lahat ng ating mga kasalita at gawa? Ang sagot ay? Tama. Nabautismuhan si Jesus at nagsimula sa pagministeryo sa taong AD 27. Ang sagot ay? Tama. Question number 4, tanong, ayon sa pinakamahabang hula sa Biblia, anong taon nagsimula ang paghukom sa langit? Ang sagot ay? 1844. Very good. Number 5, isulat ang pangalan ng hukom at ng abogado natin sa paghukom sa langit. Sino kaya yon? Yan Walang ay iba kundi si Jesus. Jesus, si Jesu Cristo. Ayan, na-perfect mo ba ang quiz? Kung hindi nyo po na-perfect, pwede nyo pong panoorin ang ating last episode. Tingnan nyo lang po ang ating website, www.amazingfactsphilippines.org. Nandyan din ang iba pang episode ng programang ito. Available din sa ating website ang ating handouts. Sa bawat episode ay meron po kaming pinamimigay na libreng handout. Pwede nyo rin po yung ma-download sa website. Ang ating handouts sa episode na ito, Are the Dead Really Dead? Patay ba talaga ang patay? Tandaan nyo po, kapag sinasagutan nyo ang Amazing Facts Bible School lesson, ay makakatanggap kayo ng Amazing Facts Bible School Diploma kapag natapos nyo po ang lahat ng iyan. Sa susunod na mga episode, next episode, anong ating pag-usapan, Sir Jessalo? Pag-uusapan natin sa next episode is The Devil's Door. Nabuksan mo na ba ang pintuan ng dyablo? Ano nga ba ang pintuan ng dyablo? Yan ang ating tutuklasin sa susunod na episode. At ating pang-13 episode, ang pinakamainit na topiko ng programang ito, Hell, Revelations, Lake of Fire and Brimstone. Totoo ba ang impyerno? Nasaan ang impyerno ngayon? At ang ating pang-14 na episode, 3 steps to heaven. Tatlong hakbang, makakarating na tayo sa langit. Ano kaya mga hakbang na yan? Yan ating pag-usapan sa darating na episode. Ang ating tatalakayin, The Mysteries of the Mummies. Mga mami, bakit nga ba gumagawa ng mga mami ang mga taga-Ehipto? Alam niyo po mga kaibigan, nung matuklasan ng mga arkeologo ang libingan ni King Tut. Si King Tut po ay isa sa mga pharaohs ng Ehipto. And by the way, hindi siya masyadong mayaman, hindi siya kasing yaman ng iba pang mga pharaoh. Pero nang kanilang mabuksan ang kanyang libingan, nakatuklas sila na higit sa 5,000 mga kayamanan. At kung mapapansin niyo po yan, isa sa kayamanan kanilang nakita ay yung maskara mismo ni King Tut. Mapapansin nyo po, siya ay namatay na, siya ay bata pa nung siya ay mamatay. Pero kung mapapansin nyo, meron siyang balbas. At yan ay kumukonekta o nirelate siya niyan sa kay Osiris. Si Osiris po yung Diyos ng kamatayan ng mga taga-Ehipto. So yan yung nagsisilbing connection nila. Kasi nga po, ang mga taga-Ehipto, naniniwala sila na kapag ang tao ay mamatay, halimbawa yung Pharaoh namatay, siya ay tatawid, sakay ang bangka,
tatawid sa Nile River at sa kabila ng Nile River ay kakatagpuin siya ni Osiris at sila ay maglalakbay sa kabilang buhay. Kaya nga, pinapahalagahan talaga ng mga taga-Ehipto ang kanilang mga patay. Sa katunayan, ang ginagawa nga nila ay nilalagay or nililibing o nilalagay sa libingan ng nililibang o ng patay yung kanyang mga ari-arian, mga kayamanan. Halimbawa, tingnan niyo po dyan sa screen, yan po ang mga kayamanan na kasamang inilibing kay Pharaoh na si Tut. Kasama niya yan sa kanyang libingan. At nandyan nga sa bandang itaas yung kanyang bangka na kanyang gagamitin sa kanyang pagtawid sa Nile River. Buhay sa kabilang buhay, buhay sa kabila ng kamatayan, pag-imbalsa mo at kabilang buhay, may alam ba ang mga taga-Ehipto na hindi natin alam? Mayroon ba silang sikreto na dapat nating tuklasin? Ang mga taga-Ehipto, kanilang pinapangalagaan ang katawan ng mga namatay. Kasi nga sila ay naniniwala na kinakailangan ito para sa kabilang buhay. Kaya nga sila ay nagpakadulubhasa sa paggawa ng mummy. Tingnan nyo lang po, halimbawa, yung nasa screen ay mummified yan na katawan. Napakagaling ng kanilang pagka-preserve kasi nga, ayan, buong-buo pa yung katawan. At bakit ba matindi ang pagnanais ng mga taga-Ehipto na mapreserba ang katawan? May nalalaman bang lihim patungkol sa kamatayan ng mga taga-Ehipto na hindi pa natin alam? Ano ang nangyari kung bakit nung dumating ang Kristyanismo sa loob ng Ehipto ay itinigil na nila ang paggawa ng mga mummy? May dalang mensahe ba ang Kristyanismo na siyang naging dahilan kung bakit itinigil na ito ng mga taga-Ehipto? Ano ba ang mangyayari sa isang tao kapag siya ay namatay? Yan po ang ating sasagutin. May iilan na naniniwala, should I say marami ang naniniwala, na kapag ang tao ay mamatay, kapag siya ay mabuti, didiretso siya ng langit. Kapag siya naman ay masama, pupunta siya ng impyerno. Siguro kung alanganin ka, pupunta ka ng purgatorio. Ang sabi naman ng iba, hindi. Kapag ang tao ay mamamatay, siya ay makakaranas ng tinatawag na reincarnation. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mabait, magiging mataas na uri ka ng hayop. Lilipat yung iyong kaluluwa ko doon sa hayop na yan. Magiging isa kang baka. Ngunit kung ikaw ay masama naman ikaw ay magiging ipis. Yan po ang reincarnation. Maniniwala po yan ng ibang mga tao. Pero ang tanong, Brother Kevin, may buhay ba pagkatapos ng kamatayan? Sabi nga, may tanong nga na nakarecord sa Biblia si Job. Sabi naman sa Job chapter 14 verse 14, kung ang isang tao ay mamatay, nabubuhay pa ba siya? Yan din pala ang tanong ni Job. Yes. Ano kaya ang sagot sa katanungan na yan? Saan tayo makakahanap ng kasagutan? Makakahanap lamang tayo ng kasagutan mula sa Biblia. Tamang sagot. Yes, yung tamang sagot. Ngayon, ang ating tatalakayin ay ang pinakamalaking misteryo sa lahat. Ano ba ang mangyayari kapag ang isang tao ay namatay? Sabi sa Isaiah 26 verse 19, ang iyong mga patay ay mga bubuhay. Ang aking patay na katawan ay babangon. Magsigising at magsiawit kayong nagsisitahan sa alabok, sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo at iluluwa ng lupa ang mga patay. Ngayon, kailan ito mangyayari? Well, ang una nating tanong si Sir Jasolo, pagkatapos ng kamatayan, may buhay pa ba pagkatapos ng kamatayan? Sabi ng Biblia, Yes, meron po. mga bubuhay. Pero ang tanong nga, sabi ni Sir Jasolo, kailan ito mangyayari? Immediately ba pagkatapos mamatay ay muling mabubuhay agad yung tawag nito, yung namatay? Well, ating matutuklasan, nasabi nga dyan, actually binasa na nga natin Sabi dyan, siya ay katawan ay babangon at mangigsiawit. Babangon yung katawan. Kailan yan mangyayari? Kapag, ayan na, babalik na yung ating Panginoon. Ngayon, ang tekstong yan ay patungkol ba doon sa pagkabuhay na muli? Or yan ba ay patungkol sa mga tao na nandoon sa libingan na namatay at sila ba'y magkakaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan? Kasi si Sir Jasolo, kung ang tao na namatay, lulutang lang pala yung katawan niya, ang tanong ngayon, patay ba talaga ang patay? Kung ganun. Yes, patay ba talaga ang patay? Ngayon, para masagot ang katanungan yan, magtatanong pa tayo na isa pang katanungan. Ang tanong, anong likas ang taglay ng tao? Siya ba ay mortal
o immortal. Kapag sinabing mortal, Brother Kevin, ibig sabihin ang tao ay namamatay. Pero kapag sinabing immortal, hindi namamatay. Ngayon, ang tao ba ay mortal o immortal? Ngayon, actually po, yung Mga taga-Ehipto. Egyptians, yung mga taga-Ehipto, meron sila itong angka na makikita po ninyo dyan. Yan. Yan po ay isang hieroglyphic symbol para sa mga buhay para sa buhay matapos ang kamatayan. Sinasabi po nila na yan po ang susi sa immortalidad. Ngayon, ano ba ang sabi ng Biblia patungkol sa likas ng tao? Kasi nga, ang naniniwala ang mga taga-Ehipto Yes. na immortal ang mga tao. Kaya meron silang ganyan na simbolo, yung angka. Kaya pinapangalagaan nila yung katawan kasi nagpapatuloy pa rin pala sa pamumuhay pagkatapos ng kamatayan. Pero Ngayon, anong sabi ng Biblia? Yes, sabi ng Biblia, 1 Timothy chapter 6 verse 15 and 16, Brother Kevin. Nasa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan. Ayon sa Biblia, ang Diyos lamang ang walang kamatayan. Ibig sabihin, ang Diyos lamang ang immortal. At atin ngang maintindihan na kahit tayong mga tao, tayo ay mamamatay. Sabi sa Romans 6 verse 12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. So tanong, ang tao ba ay mortal o immortal? Ayon dito, ang tao ay may kamatayan. Ibig sabihin, ang tao ay likas na mortal. Pero ang tanong, baka naman ang tao ay may kaluluwa na immortal. Ang kaluluwa ba ay mortal o immortal? Ano kaya? Tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia. Ezekiel chapter 18 verse 4. Narito lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay, anong pong sabi? Mamamatay. Mamamatay. Tama. Napakaliwanag po na sinasabi ng salita ng Diyos na ang kaluluwa po ba ay mortal o immortal? Sabi ng Biblia, ang kaluluwa ay mamamatay. Kaya ang kaluluwa ay mortal. Napakaliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salitang soul sa King James Version or sa English, o tinatranslate natin sa Tagalog na kaluluwa, ginagamit yan sa King James Bible, ang salitang soul or kaluluwa sa Tagalog, 460 na beses. Pero hindi kailanman sinabing immortal na kaluluwa or immortal soul. Kailanman hindi po binanggit ng ganyan sa Biblia. Dahil sino lamang ang immortal? Ang Diyos lamang ang walang Diyos kamatayan. lamang ang walang kamatayan ayon sa 1 Timothy chapter 1 verse 17. Kaya kahit ang kaluluwa, sabi nga sa Ecclesiastes or sa Ezekiel, ito ay mamamatay. Ano ba ang itinuturo ng Biblia patungkol sa estado ng tao sa kamatayan? Ang mga taga-Ehipto, sila ay naniniwala na ang tao ay immortal. Pero ano bang sinasabi ng Biblia? Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Sabi dito ng salita ng Diyos, kung ating titingnan, Ecclesiastes chapter 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan. Ayon sa Biblia, may alam ba ang patay? Wala. Walang alam ang patay. Kaya nga kung patuloy nating babasahin ng talata, sabi dyan, kaya nga habang tayo ay buhay pa, gawin na natin ang lahat-lahat. Dahil kapag tayo ay mamatay na, wala na tayong magagawa, wala na tayong alam. Ngayon, ano ang mangyayari sa tao kapag siya ay mamatay? Balikan natin kung paano ginawa ng Diyos ang tao. Paano ba ginawa ng Diyos ang tao, Brother Kevin? Now, actually, ang kamatayan ay kabaligtaran ng paglikha. Basahin natin Genesis chapter 2 verse 7. Paano ba ginawa ng Diyos ang tao? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mabutas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, hindi nagtaglay ng kaluluwa, hindi naglagay ng kaluluwa ang Diyos kay Adan. Si Adan ay buhay na kaluluwa. Ngayon, anong nangyari kay Adan nang siya ay namatay? Sabi sa Genesis 3 verse 19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sabi diyan, kapag siya ay mauwi sa lupa, sapagkat
diyan ka kinuha sabagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Kapag nung namatay si Adan, siya ay umuwi sa lupa kung saan siya kinuha. Yun ang mangyayari kapag ang tao ay mamamatay. So sabi nga, uuwi ang tao sa alabok. At ang alabok, sabi dyan, ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Nasabi dito, mauuwi ang diwa. Babalik sa Diyos. Yan kasi ay isang buong talata sa Yes. Biblia. Siguro kayo magtataka. Babasahin ko po ng buo. Sabi dyan, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. May mga tao na nagtatanong, Ano ba ang babalik? diwa? Ano yung diwa na babalik? Hindi ba yung binabanggit dyan na diwa? Hindi ba yan yung sinasabing kaluluwa na bumabalik sa Panginoon? Well, tanong, ano ba ang nanggaling sa Diyos na siyang naging dahilan upang maging buhay na kaluluwa ang tao? Balikan natin, Genesis chapter 2 verse 7. Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mabutas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So dito natin makita actually ito ay hininga na binigay ng Panginoon sa tao, hinipan ang kanyang ilong at higit sa lahat, yan ay ang gift or spark of life kung tatawagin yan sa English. Yes. Kasi nga, ang tanong natin, ano ba yung nanggaling sa Diyos? Hindi ba may dalawang ingredient? Alabok plus hininga. Hininga. Ang alabok galing sa lupa. Lupa. At ano yung galing sa Diyos? Yung hininga. Hininga. Kaya, ano yung babalik sa Kanya? Yung Hininga ng buhay. Sabi nga sa Job chapter 27 verse 3, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. At tingnan niyo po yung salitang ginamit dyan, Espiritu ng Diyos. Kasi yung salitang Espiritu dyan, actually kung titingnan natin yung original na meaning dyan, ang ibig sabihin lang naman kasi dyan ay hininga. At sabi dyan, nasa mga butas ng aking ilong. Ano po yan? Wala pong iba kundi ang ating hininga. Yes. Actually, yung ang salitang spirit ay isang siyang salitang Hebreo na ruach at ginamit yan po yung original na salita sa Hebreo, salitang ruach. Tinatranslate siya sa English bilang spirit or tinatranslate din yung iba kasi sinasabi nila na yan daw yung kaluluwa. Pero hindi po. Kasi yung salitang ruach nga, tingnan nyo po dito sa amin pinapakita sa screen, 117 times, tinranslate yan bilang hangin. 33 times bilang hininga at 227 na beses bilang espiritu. Pero ano nga lang palang ibig sabihin yan? Hininga. At yan din po ang galing sa Diyos, kaya yan din ang babalik. Ito pong New King James Version ng Ecclesiastes 12 verse 7, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Ano yung nanggaling sa Diyos? Hininga. Kaya ano yung babalik sa Kanya? Yung hininga. Hininga. Napakaliwanag po na sinasabi ng salita ng Diyos. Ang espiritu na bumabalik sa Diyos ay hindi isang bagay na may pag-iisip at kaalaman sa Kanyang pagkatao. Wala pong isip yung bumabalik doon sa Diyos. Kasi nasubukan nyo na po bang ilagay yung inyong hininga sa plastic? Diba? Meron kayong supot at ilalagay mo yung hininga, hihipan mo doon, tapos pwede mo bang kausapin yan? Hindi. Kalokohan. Well, hindi mo talaga pwedeng kausapin yan dahil walang isipan yan, walang pag-isip yung iyong hininga. At yan yung babalik doon sa Diyos. Tingnan niyo po. Psalms 146 verse 4. O yan. Ang salitang hininga dyan, ang original Hebrew ay ang salitang ruach, tinranslate bilang hininga. Sabi dyan, ang hininga niya ay pumapanaw. Siya ay nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay nawawala ang kanyang pag-iisip. Kaya may isip ba ang hininga? Wala pong isipan. Ang espiritu ay hindi makakapamuhay na hiwalay sa katawan. At tandaan niyo po, yung salitang hininga dyan, ang original na word is ruach. Tinatranslate din yan bilang spirit. Pero or ibig breath sabihin, of life. yes, ibig sabihin lang naman yan ay
hininga. Tandaan po natin, basahin natin lahat. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. May alam bang patay? Wala. Napakaliwanag. Ang tanong, nasaan ba si Adan bago siya nilikha ng Diyos? Naging buhay lang na kaluluwa si Adan nang hiningahan siya ng Diyos ng hininga ng buhay. Dapat nating tandaan, hindi po naglagay ng kaluluwa ang Diyos kay Adan. Hindi nilagyan ng kaluluwa si Adan. Si Adan ay isang kaluluwa. Dahil ang Diyos ay gumawa ng kaluluwa. Hindi siya naglagay ng kaluluwa. Maliwanag po ba? Well, ayok naintindihan natin mabuti yan. Now, I do understand kasi siguro nakakalito para sa iba sa ating mga tagapakinig kasi nga nasanay tayo, lalo-lalo dito sa Pilipinas, nakikita natin sa telebisyon, naging kaugalian na natin na ating paniniwala na tayong mga tao ay meron tayong kaluluwa. Pero kung ating titingnan mabuti yung ginawa ng Diyos, wala pong ganon. Hindi siya naglagay ng kaluluwa, gumawa siya ng kaluluwa. Kaya kahit nga ang mga hayop, kung titingnan natin Revelation 16 verse 3, ay pwede din silang tawaging mga kaluluwa. At kasi nga kaluluwa, hindi po yan isang bagay na nilalagay. Wala tayong kaluluwa. Ano bang ingredient para makagawa ng tao? Ito po, i-review natin. Alabok plus espiritu is equals buhay na kaluluwa. O, isa pa. Mga elemento ng lupa plus hininga is equals buhay na kaluluwa. O buhay na tao. O buhay na tao. Tama. Kaya ang tanong, tatangin ko kayo ha, kaibigan, nakakita ka na ba ng kaluluwa? Nakakita na ba kayo ng kaluluwa? Sir Jasalo, nakakita ka na ng kaluluwa? Yes. Yes, nakakita ka na ng kaluluwa. May katabi ka ba dyan? Tingnan mo nga. Yan, kaluluwa yan. Aha. Yung taong katabi nila. Yang katabi mo kaluluwa. ay kaluluwa. Ako po ay kaluluwa. Si Sir Ako Jasalo ay ay kaluluwa. Tayong lahat ay kaluluwa. Dahil ang kaluluwa ay may galing sa alabok plus hininga at nagiging buhay na kaluluwa. Kaya, isa ko pang tanong. May kaluluwa ka ba? Wala kang kaluluwa. Bakit? Wala kang kaluluwa dahil ikaw ay kaluluwa. Kaya wala kang kaluluwa dahil ikaw ay kaluluwa. Kaya wala kang kaluluwa dahil ikaw ay kaluluwa. I hope maliwanag po yan, kaibigan. Wala tayong kaluluwa dahil tayo ay kaluluwa. Hindi naglagay ng kaluluwa ang Diyos ay gumawa ng kaluluwa. Isa pang ilustrasyon para maintindihan natin ito. Kasi nga, matagal tayong nalito patungkol dito Pero maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Halimbawa, ano nakikita nyo sa screen? Ilaw. Yan ay bumbilya. Okay? Bumbilya. Bumbilya plus kuryente equals ilaw. Liwanag. Okay, liwanag. Okay. Liwanag minus kuryente is equals bumbilya. Ang tanong, anong nangyari sa ilaw? Lumutang ba siya? Hindi. Kapag paghiwalayin ang bumbilya plus kuryente, ano nangyari sa ilaw? Ang ilaw ay wala. Ganon din po ang nangyayari sa kaluluwa. Kaluluwa minus hininga, ano nangyayari? Alabok na lang. Ano nangyayari sa kaluluwa? Ang kaluluwa ay wala. At yun po ang nangyayari sa kamatayan. Ang natitira na lang ay alabok at ang hininga ay bumabalik sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Genesis chapter 3 verse 7, sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ngayon ang tanong, nasaan ang mga patay? Babasahin natin yan sa John chapter 5 verse 28 and 29. Sabi diyan, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Nasaan ang mga patay? Nasa libingan.
Verse 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Kaya hindi po totoo yun na kapag ang tao ay mamamatay, didiretso siya ng either langit or impyerno. Napakarami nating pinapag-aralan, Sister Jesselo. Yes. I hope marami po tayong natutunan. Makakaroon muna tayo ng patalastas. Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, Mysteries of the Mummies. Ating pinapag-aralan kung ano ba ang estado ng tao sa kamatayan. May mga tao na naniniwala na kapag ang tao ay namatay, kung siya ay mabuti, didiretso siya ng langit. Kung siya naman ay masama, didiretso siya sa impyerno. Pero kasalungat dyan ang sinasabi ng Biblia. Ayon sa salita ng Diyos, kapag ang tao ay mamamatay, doon siya sa libingan mapupunta. Ano naman yung sinasabi, Brother Kevin, sa Biblia na patungkol doon sa parable ng the rich man and Lazarus? Actually, mababasa natin yan sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Ngayon, ang parable na ito ay patungkol sa turo ng mga Pariseo, patungkol sa kanilang tradisyon, sapagkat sila ay hindi nagtuturo ng katotohanan, kundi tradisyon ang kanilang tinatalakay or tinuturo sa mga tao. Ngayon, ang parable na ito ay isang example kung ano ang tinuturo ng mga Pariseo. Uumpisan ko sa Luke chapter 16 verse 15. Sabi diyan, at sinabi niya sa kanila ang mga Pariseo, ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Actually, makikita natin dito na etong mga Pariseo, yung turo nila, paniniwala na patungkol sa estado ng tao sa kamatayan ay actually nakuha nila doon sa turo ng mga taga-Babylonia. Ito namang mga taga-Babylonia, nakuha nila ang turong ito mula sa Ehipto. Patuloy, babasahin ko according sa Companion Study Bible, hindi ito tinatawag na parabola sapagkat
sapagkat nagpapakita ito ng halimbawa ng tradisyon ng Parisiyo na dinala galing sa Babylonia. Sabi diyan. Ang mga Parisiyo kasi sila ay naimpluwensya ng turo ng mga taga Babylonia. Ang Babylonians, sila ay naniniwala na kapag ang tao ay mamamatay, meron siyang immortal na kaluluwa na magpapatuloy sa pamumuhay. Actually, nakuha din yan ng mga taga Babylonia sa mga taga Ehipto. Kaya nga, damay-damay na. Kaya tanong, ito po ba ay literal o pinakaanyo? Hindi po natin pwedeng sabihin na ito ay literal. Bakit? Dahil meron pa pong iba pang bagay na binanggit sa talata na ito. Halimbawa, binanggit dyan sa talata ang sinapupunan ni Abraham. Kung literal yan, yung si Lazaro nasa sinapupunan ni Abraham, at kung literal nga yan, lahat ng mga mabubuti ay pupunta sa sinapupunan ni Abraham, ibig sabihin pala, ang laki ng sinapupunan ni Abraham. Hindi po ganyan. Binanggit din dyan ang pag-uusap sa pagitan ng mga nasa langit at mga nasa impyerno. Wala po tayong kahit sino mang relihiyon o grupo siguro na nagtuturo na pwedeng makipag-usap ang mga nasa impyerno sa mga nasa langit. Wala pong ganyan. At binanggit din dyan yung mga katawan sa impyerno at yung patak ng tubig. Now, nais ko pong emphasize yung patak ng tubig kasi binanggit dyan sa talatang iyan ng Lucas, yung mayaman na nasa impyerno, hiningi niya kay Abraham na, Abraham, sabihan mo dyan si Lazaro na yung kanyang daliri, ilagay niya sa tubig para yung patak na nasa kanyang daliri ay ilagay niya sa aking dila. Pero kung literal po yan, aabot pa ba yung patak ng tubig sa dila ng mayaman? Hindi na, kasi nga napakainit ng apoy ng impyerno. Alam natin na hindi po yan literal. Yan po ay kwentong pinakaanyo lamang. At ang ginamit ni Jesucristo ay yung kanyang pamamaraan na ginagamit niya sa kanyang pagpapaliwanag kung ano yung nasa isipan ng mga kanyang kinakausap. Kagaya niyan, yan yung paniniwala ng iilan sa mga Pariseo. Kaya nga sabi sa Luke 16:31, actually ginagamit niya ito, sinabi niya itong talata na ito para sawayin sila. Hindi para turuan tayo na ang patay ay, ang patay ay merong kaluluwa na pumupunta sa langit o di kaya sa impyerno. Sinabi ito ni Jesus para turuan tayo ng leksyon. Sabi sa Luke 16:31, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan sino? Si Moises at ang mga propeta ay di rin manghihikayat sila. Kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Alam po natin na yan po ang dalawang saksi, si Moises at ang mga propeta. Kung hindi sila maniniwala sa buong salita ng Diyos, kahit may mabuhay pa na patay, hindi pa rin sila maniniwala. Kaya maalala natin, nung si Jesucristo ay nandito pa sa lupa, binuhay niya ang isang taong nagngangalang si Lazarus. Naniwala ba sa kanya ang mga Pariseo? Hindi. Tunay nga ang sinabi ng Panginoong Jesus. Yan po. Binuhay ni Jesus si Lazaro, pero hindi pa rin sila naniwala. Kapag hindi tayo naniniwala sa Biblia, kay Moises at sa mga propeta, hindi po natin tatanggapin ang Panginoon kahit may makita pa tayong malaking milagro. Tandaan po natin, sabi na Ecclesiastes 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Walang alam ang patay. Sabi sa Psalms 13 verse 3, iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos, liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matulog ng tulog ng kamatayan. Mapapasin natin sa talatang ito na inahalintulad ang kamatayan sa pagtulog. Sino sa inyo nakaranas ng matulog? Tayo, nakaranas ng matulog lahat. Alam nyo ba, na yan nga sinasabi ng Biblia, ang kamatayan ay katulad ng sa pagtulog. Sabi sa Job 14 verse 12, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi lang bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila'y hindi magsisibangon ni magsisigising man sa kanilang pagkakatulog. So yan,
Hinahalintulad ng lumang tipan ang kamatayan sa pagkakatulog. Alam niyo ba na kahit si Jesus ay inihalintulad din ang kamatayan sa pagtulog? Malala natin, kung ating babasahin ang Juan Kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 14, dyan po makikita natin yung kwento patungkol kay Lazaro. Okay, pag-usapan natin si Lazaro. Si Lazaro po at ang kanyang kapatid na si Maria at si Marta ay mga matatalik na kaibigan ni Jesucristo. Nung nagkasakit si Lazaro, nabalitaan ito ni Jesus. Pero hindi siya agad-agad pumunta doon. Ngayon, nang mamatay na si Lazaro, sabi ni Jesus, bisitahin natin ang ating kaibigan na si Lazaro dahil siya ay natutulog. And sinushortcut ko lang po, pero kayo na po magbasa sa buong talata. And sabi ni Jesus, ang ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog, kaya bisitahin natin siya, pumunta tayo sa kanila. Sabi ng mga alagad ni Jesus, Panginoon, kung natutulog lang pala si Lazaro, okay lang siya, walang problema. Hindi nila naintindihan anong ibig sabihin ni Jesus. Ipinaliwanag ni Jesus kung ano bang ibig niya sabihin. Babasahin ko po. Juan Kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 14. Ito pong sinasabi na salita ng Diyos. Versikulo 14, diretso na lang po ako. Versikulo 13 at 14 na lang para diretso tayo. Ito po ang sinasabi. Ayan. Dumidikit. Okay. Verse 13 and 14. Sabi dito, sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kaniyang kamatayan, pagkamatay. Datapwat sinapantaha nila na ang sinalita ay karaniwang pagtulog. Akala ng mga alagad, karaniwang pagtulog lang yung sinabi ni Jesus, pero kamatayan na pala. Nang magkagayon nga, ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Ngayon, naintindihan nila anong ibig sabihin ni Jesus. At subaybayan natin kung ano nangyari sa kwento. Babasahin ko po John 11 verses 21 to 23. Sabi po dito, sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. Ngayon, siyempre, naglakbay na si Jesus kasama kanyang mga alagad, pumunta na doon sa tahanan ng mga magkakapatid. Bago pa lang makarating si Jesus sa bahay, nabalitaan na ito ni Marta, kaya sinalubong siya agad ni Marta. Verse 22. At ngayon man, namay, nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, verse 23, magbabangon uli ang iyong kapatid. Ano sabi ni Jesus? Babangon muli ang iyong kapatid. Verse 24, si Marta ay nagsasabi sa kanya, nalalaman ko na siya ay babangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Napakiliwanag ng sinabi ni Marta. Pero ang problema, may ibang mga tao, ibang kanilang basa. Parang katulad ng sa version na ito. New Preacher's Version. Sabi dyan, by the way, maunahan ko na po kayo sabihan. Gawa-gawa ko lang po yung version na yan. Pero sabi dyan, si Marta ay nagsabi sa kanya, alam ko na ang aking kapatid ay nasa taas sa langit, nagsasaya kasama ang mga anghel na pumapalibot sa trono ng Diyos. Sabi ko na nga sa inyo, gawa-gawa ko lang po ang version na yan. Wala pong version na ganyan. Hindi po ganyan ang sinabi ni Marta. Pero alam ko po, maraming mga tao ang ganyan ang paniniwala. Pero anong sabi nga uli ni Marta? Babasahin ko po uli. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya ay magbabangon uli. Kailan? Sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Alam ni Marta na ang kanyang pag-asa ay ang muling pagbabalik ni Jesus sa huling araw. Dahil alam niya, sa huling araw ay bubuhayin muli ang mga nangamatay sa Panginoon. Brother Kevin, sabi sa John chapter 5 verse 28 and 29, ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. At alam mo ba, may ginawang espesyal. Siyempre, si Jesus para sa kanyang kaibigan na si Marta at saka si Maria. Binuhay niya ang kanilang kapatid na si Lazaro. John 11:39. Actually, makikita natin dyan na itong si Lazaro ay 4 na araw ng patay. Babasahin ko yung talata? Yes, basahin natin. John 11 verse 39. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niya ang namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4
na araw na siyang namamatay. Ngayon tanong, nagpapatay-patayan ba ito si Lazaro? Hindi. Patay talaga siya. Apat na araw na patay. 4 na araw. Ngayon, ano naman yung mga clinical death or NDEs, Brother Kevin, yung near-death experience? Kasi, alam mo ba, may mga Amerikano na higit sa 8 million na mga Amerikano ang nakaranas na daw sila ng near-death experience. Alam mo ba, yung near-death experience, ang sinasabi nila, yung nangyayari yun sa mga taong may sakit or yung mga tao na nakaratay doon sa hospital, pagkatapos, namatay talaga daw sila. Sabi nila na. Sabi nila, namatay daw sila. Tapos, Nakakita sila. yes, parang pumapasok daw sila sa isang lugar na punong-puno ng liwanag. Pagkatapos napakaganda ng lugar, tapos may narinig sila na boses na nagsasabi sa kanila, hindi mo pa panahon, kailangan mong bumalik sapagkat meron ka pang gawain. Yun ang sabi nila. Kaya pagkatapos niyan, sinasabi nila na meron daw silang nakitang mga pangitain. Nakaranas sila ng near-death experience. Pero alam mo ba, Brother Kevin, yung near-death experience ay hindi yan naaayon sa Biblia. Alam mo, hindi talaga sila patay. Yes. Kaya nga, sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Of course, isang beses lang namamatay ang tao, kaya yung po nagsasabi na meron silang near-death experience, in reality, hindi talaga sila namatay. Yes. Nagpatuloy pa rin na gumana yung kanilang organs, pero in reality, buhay pa rin sila. Kasi sa hospital kasi, pwede ka nang tawaging patay kapag wala kang pulso at wala kang hininga. Pero it doesn't mean na patay ka talaga na patay because meron iba, kaya nga meron tayong nare-revive pa rin kasi nga buhay pa rin. Kaya pwede pang, ipatuloy yung kanyang pamumuhay. Pero of course, merong ilang exemption dyan. Pero ayon sa Biblia, Hebrews 9 verse 27, minsan lang tayo na namamatay. Yes. Ang sinasabi At ko, syempre, exemption, kagaya ng... Si Lazaro. Oh, si Lazaro. Yan, Ayan. halimbawa yan. John chapter 11 verse 43, mababasa dyan, sabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Alam mo ba, Brother Kevin, kung si Lazaro, yes, nandyan si Lazaro, lumabas siya. Ngayon, si Lazaro ay matalik na kaibigan ni Jesus. At dahil mabuti siyang tao, siguro ay kung totoo yung sinasabi ng iba na kapag ang tao ay mabuti, napupunta ka agad siya sa langit. Pero nasaan ba ang mapatay? Siyempre, nasa libingan, kagaya na lamang ni Lazaro. Alam mo ba, kung ako, Brother Kevin, ay namatay, tapos bubuhayin ako ni Jesus, at kung nasa langit na ako, tapos sasabihin ni Jesus na, tapos kanya akong pababalikin dito sa lupa, papayag ka ba na pababalikin kanya dito sa lupa? Of course not. Yun. Yes. At etong si Lazaro, kung ako naman si Lazaro, hindi ako papayag kung nasa langit na ako, I can siguro. imagine, no? Halimbawa si Lazaro nandun na nga sa langit. Tapos nag-enjoy na siya doon sa langit. Yes. Tapos biglan lang siyang tawagin ni Jesus, Lazaro, bubuhayin muna kita, kaya baba ka muna dito sa lupa. Siguro sabihin ni Lazaro, Panginoon, okay na po ako dito sa langit. Pero kaibigan, nag-enjoy ba si Lazaro habang siya ipatay? No. Hindi. Kasi ang patay ay walang alam. Nasaan ba si Lazaro nung siya ipatay? Nasa libingan. Kaya sabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Hindi sinabi ng Panginoon, Lazaro, pumanaog ka. Yan. Sabi ni Jesus, labas dahil siya ay nasa loob. Nasa libingan. Nasa libingan. Napakaliwanag po. At pagkatapos ng mabuhay si Lazaro, wala po siyang kwento patungkol sa kabilang buhay. Kasi siya ay patay. Wala siyang near-death experience. 4 na araw siyang nakalibing. Yes. At alam mo ba, meron pang mga tao na nasa langit na ngayon. Kagaya na lamang ni Enoch, mababasa natin yan. Yan yung ilan sa mga exemptions, Yes. Sister Jessa. Ilan sa mga exemption. Genesis chapter 5 verse 24 and Hebrews 11 verse 5. Isa pa, si Elijah. Nasa langit na 2 rin. Kings chapter 2. Ngayon, isa pa, si Moses. Nasa langit na rin siya. Romans 5:14 and Job chapter 1 verse 9 nagsasabi na si Moses actually namatay siya pero binuhay siya ng Diyos. Si Elijah naman at si Enoch, sila ay dinala ng Diyos na buhay. Si Elijah, nakasakay ng karawahe ng apoy, dinala doon sa langit. Si Moises naman muling binuhay, tapos dinala papunta sa langit. Kaya nga merong ilang exemption ng mga tao na talagang nandoon na sa langit ngayon. Alam niyo po, pag-usapan natin si Moises, kasi si Moises, di ba galing yan sa Ehipto? Buti na lang, naniwala siya sa Panginoon. Dahil kung hindi siya naniwala sa Panginoon, baka naging mami yan si Moses.
Kaya nga, noon sa Mount of Transfiguration, Brother Kevin, nakita, nakasama ni Jesus si Elijah at saka si Moses. Alam mo ba, itong si Elijah ay pasimbolo sa mga taon na buhay sa pagdating ni Jesus. Ito namang si Moses ay yung mga tao na sumasampalataya sa Panginoon, nasa libingan na bubuhayin. At yung dalawang klase ng tao na yan, yung mga buhay na mga banal at yung mga banal na namatay ngunit muling bubuhayin, yan ay sinimboluhan ni Moises at ni Elijah at sila ay sasalubong kay Jesus sa kanyang muling pagbabalik. Kaya Kung ang mababasa kamatayan, natin yung talata na yan, na Luke 9 verse 30. So i-take kaya ang note nyo na lang po. kamatayan ay kagaya ng pagtulog. Ngayon, ang tanong, gaano karami ang alam ng mga namatay na? Well, Sabi, wala. Kasi nga, Ayon sa Biblia. bakit nga ba, nais ko lang i-emphasize ito ha, bakit nga ba talaga kinumpara ang kamatayan sa pagtulog? Nasubukan nyo na po bang matulog? Ikaw, si Jason, nasubukan na natulog? Of course. Tanong, ganito po. Habang kayo po ay natutulog, alam nyo ba kung ilang ipis ang pumatong sa inyong ilong? Alam nyo ba kung ilang daga ang tumalon sa inyong paa? Hindi natin alam. Kaya nga inahalintulad sa pagtulog ang kamatayan dahil kapag ang tao ay patay, wala siyang alam. Kaya walang alam ang tao kapag siya ay patay. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Psalms 115 and 17, Isaiah 38 verse 18 and 19, sabi dyan, ang patay hindi pumupuri sa Panginoon. Psalms chapter 6 verse 5, ang patay hindi nakakaalala sa Diyos. Psalm 106 verse 4, 146 mawawala. verse 4? Yes, Psalm 146 verse 4, mawawala ang kanyang pag-iisip. Kung kaya nga ang tao ay walang alam kapag siya ay natutulog, paano na kapag siya ay namatay? Lalong wala siyang alam sapagkat sabi ng Biblia, wala siyang pag-iisip. Paano naman yung magnanakaw, nakatabi ni Jesus nung siya ay ipinako doon sa krus? Babasahin ko yan para sa iyo, Brother Kevin. Sabi diyan, Luke 23 verse 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Oh, Sister Jason, hindi ba yan ay kasulungat sa ating pinapag-aralan ngayon? Bakit sinabi ni Jesus, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso? Hindi ba ibig sabihin yan ay nangangahulugan na kapag ang tao ay namatay, ay lulutang na yung kanyang kaluluwa at diriretso sa paraiso? Ito ang alam ko, Brother Kevin, hindi sinasalungat ng Biblia ang kanyang sinasabi. Yes. Kapag meron tayong nababasa na talata sa Biblia at akala nating sinasalungat ng Biblia ang kanyang sarili, ang mali po noon, hindi ang Biblia, ang mali po noon ay ang ating pagka-intindi. Ngayon, intindihin natin itong mabuti. Tandaan po natin nga si Jesucristo nga mismo ay hindi siya agad dumiretso sa langit nung siya ay mamatay sa krus. Alam po natin yan. Paano natin malaman yan? Kasi alam natin, sa Biyernes, si Jesus ay namatay. Sa Sabado siya ay nasa loob ng libingan at siya ay muling nabuhay sa araw ng Linggo. Ngayon, nung muling nabuhay si Jesus, siya ay nakita ni Maria. Nakipag-usap siya kay Maria. At sabi ni Jesus kay Maria, John 20 verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Yan ay sinabi niya kay Marta. Sabi yan ni Jesus kay Marta. Ngayon, paano ito? Kung totoo yung sinasabi ni Jesus doon sa magnanakaw, ngayon ay kasama kita sa paraiso, ibig sabihin nagsinungaling siya kay Marta? Tanong, sinungaling ba si Jesus? Alam natin na hindi sinungaling si Jesus, kaya intindihin natin ito ng mabuti. Dapat nating intindihin na sa original na Biblia, ito po ay walang punctuation. Ano ba yung punctuation? Mga tuldok, mga comma, mga tutuldok, mga quotations. Ito po ay idinagdag lamang ng mga nagsaling wika pagkatapos ng daang taon. Kasi nga ang original na lingwahe sa Lumang Tipan ay Hebreo or Aramaic. Sa Bagong Tipan naman, ito ay Griego. Sa Griego po, wala po silang punctuation. Tingnan niyo po ito. Luke 23 verse 43. Kung ating susundin yung direkta na pag-translate, dapat ganyan yung hitsura niyan. Wala ngang space eh. Walang espasyo, dire-diretso lang
walang punctuation. Ngayon, kaya nyo bang basahin yan? Well, actually, nababasa ko pa yan. Maraming mga tao ang kaya pang basahin yan. Pero ganito, alam nyo ba, ang original na pagkasulat niyan, ganyan. Kaya nyo pang basahin yan? Anyway, pansinin nyo po, walang punctuation. Kahit espasyo, wala. Ang nagdagdag na lang ng punctuation ay ang mga translator, ang mga nagsaling wika. Balikan natin yung talata sa Tagalog. Luke 23 verse 43. At sabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ay kakasamahin kita sa Paraiso. paraiso. Kung yan ang ating titingnan, sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso, parang nagsinungaling si Jesus kay, tawag nito, kay Maria. Doon sa taong nasa, yes. Pero, tandaan, sino nga naglagay ng punctuation? Yung mga translator. Kaya ibig sabihin, pwede natin yang ilipat. Kasi wala naman yan dyan originally. Ilalagay natin yan sa tamang lugar. Tingnan niyo pong gagawin ko sa kama. Ililipat natin yan. Ayan, ililipat natin. Ayan na pala yung nalipat. Anyway, babasahin ko po ulit. Supposedly, ang kama ay galing yan. Kung mapapansin niyo po, kanina, yung binasa natin, yung unang basa natin sa talatang iyan, sinasabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kama. Yan yung original, di ba? Yung una. At sabi dyan, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Kung yan ang sinabi ni Jesus sa magnanakaw, ibig sabihin, nagsinungaling siya kay Maria. Pero ngayon na nasa tamang lugar na yung kama, sabi dyan, at sinasabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon. Tama na. Ay kakasamahin kita sa paraiso. Yan po mga kaibigan, yan na yung tama. Hindi na yan sasalungat sa iba pang bahagi ng Biblia. Kasi sinasabi ni Jesus, ngayon, sinasabi ko sa iyo ngayon, sa araw na ito, ngayon na habang tayo nakapako sa krus, sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. At that point, alam natin na hindi nagsinungaling si Jesus kay Maria. May kaibahan bang nagagawa ang punctuation? Yes, malaking kaibahan. Isa pang halimbawa, basahin po natin. Ang babae, kung wala ang lalaki, ay walang silbi. Papayag ba ang mga babae dyan? Well, ito naman. Ang babae, kama? Kung wala, ang lalaki ay walang silbi. Aba, papayag ba ang mga lalaki dyan? Hindi. Malaki po ang kaibahan na nagagawa ng punctuation. Kaya ayan po, napakahalaga na ilagay natin sa tamang lugar ang punctuation. Luke 23 verse 43, ang sinasabi ni Jesus at sinasabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Muli, basahin po natin Ecclesiastes chapter 9 verse 5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ang mga taga-Ehipto, sila po ay naniniwala na ang tao, kapag ito ay mamatay, mapatuloy na mamumuhay ang kanyang immortal na kaluluwa. Pero alam po natin na salungat yan sa itinuturo ng Biblia. Ang turo na yan, na ang tao ay may immortal na kaluluwa at mamumuhay pagkatapos ng kamatayan, yan po ay itinuro din ng Babylonia. Kinuha nila yan galing sa Ehipto at pati na rin ang Antikristo, ganyan din ang itinuturo. Yes. Pag-usapan po natin ang Antikristo, hindi pa tayo tapos sa Antikristo na yan. Tatalakayin pa natin yan sa darating na episode ng ating programa. Sabi sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 at 17, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na muli. Pasinin po natin, sa pagdating ni Jesus ay bubuhayin niyang muli ang mga nangamatay sa Kanya. Patuloy, verse 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay agawing kasama nila sa mga lapaap
upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayong magpakailanman. Actually, ito yung tinutukoy ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8 na nawawala sa katawan at mapasatahan na nakasama ng Panginoon. Yan actually ang tinutukoy ni Pablo. Actually, tinuturo ng Biblia na ang kamatayan ay tahimik, Brother Kevin, na pamamahinga. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15:55, saan naroroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tipo? Alam po natin na ang kamatayan, hindi siya nagtagumpay. Sino nagtagumpay? Si Jesus. Dahil kapag ating tinanggap si Jesus, kung mamatay man tayo dito sa mundong ito, May pag-asa tayo. may pag-asa. Dahil sa pagdating ni Jesus, tayo ay kanyang muling bubuhayin. Kaya nga, nagtagumpay ang Panginoon sa kamatayan. Tandaan po natin, kaibigan, sa muling pagbabalik ni Jesus, ang mga nangamatay sa Kanya ay Kanyang muling bubuhayin. Kaya nga, sa halip ng kamatayan, ay meron pa ring pag-asa. And imagine, kapag isang tao ay mamatay, wala siyang alam. Wala na siyang alam sa lahat ng problema na nagaganap sa mundong ito. Kaya nga, sabi ni Jesus, ang kamatayan ay katulad ng isang pagtulog. Dahil ang kamatayan ay mahinga. Can you imagine, kung totoo yung sinasabi ng iba na kapag ang tao ay mamatay, siya ay mabuti, siya ay manal, didiretso siya doon sa langit, maliligayahan ba siya? Matutuwa ba siya? Habang nakikita dito ang paghihirap ng kanyang kapamilya, mga mahal sa buhay? Hindi. Sabi sa Biblia, ang kamatayan ay kapahingahan. At kailan muling mabubuhay ang mga patay? Sa pagbalik ni Jesus. Sa muling pagbabalik ni Jesus. Kaya nga, sa halip ng kamatayan, meron pa rin tayong pag-asa. Dahil ayon sa salita ng Diyos, sa pagbabalik ni Jesus, yung mga nangamatay sa Kanya ay Kanyang muling bubuhayin. Kaya nais kong maging handa sa araw na yun. Nais kong maging handa si Sir Jasalo sa araw kung kailan darating si Jesus at doon niya rin bubuhayin yung mga nangamatay sa Kanya. Nais niyo rin po bang maging handa sa araw kung kailan bubuhayin ni Jesus ang mga nangamatay sa Kanya? Nais niyo bang maging handa sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus? Nais niyo bang sabihin kay Panginoong Jesus, Panginoon, kung ako man ay mamatay, buhayin mo ako. Nais mo bang sabihin kay Jesus, Panginoon, nais ko pong maging handa sa iyong nalalapit na pagbabalik? Kung nais mo maging handa sa nalalapit na pagbalik ni Jesus, pwede mo ipakita yan sa pagtaas ng iyong kanang kamay. Nakikita tayo ni Jesus at tutulungan niya tayong maging handa sa kanyang nalalapit na pagbabalik. May pag-asa para sa iyo. Ang mga patay ay namamahinga sa libingan. May pag-asa para sa iyo. Isipan o alaala nila ay di maiiwan. May pag-asa para sa iyo. Kamatay ay di dapat tinatangisan sapagkat may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo ang kamatay, pamamahinga lamang. May pag-asa para sa iyo, si Jesus itatago iyong talaan. May pag-asa para sa iyo, kamatay ay di dapat tinatangisan sapagkat may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Dito muna magtatapos ang ating pag-aaral, kaibigan, ang ating susunod na episode. Ating next episode, The Devil's Door. Kung meron po kayong episode na hindi niyo nakita, puntahan niyo lang po ang ating website, www.amazingfactsphilippines.org. At ang iba pang episode ng programang ito ay makikita niyo rin sa ating website. Manalangin muna tayo bago tayo magtapos. Ito po ang ating mga ulo. Tayo manalangin. Ama namin nasa langit, nandito po kami. Nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Nagpapasalamat kami, Ama, dahil pinaalam niyo sa amin ang napakagandang katotohanan patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. Aming naintindihan, ang kamatayan pala ay isang pagtulog, isang pamamahinga. At ang aming pag-asa ay ang muling pagbabalik ni Jesus kung saan bubuhayin niya ang mga nangamatay sa Kanya. Tulungan niyo po kami upang kaming lahat ay maging handa. Kung kami man ay mamatay, sa tulong po ng Panginoon, kami ay inyong bubuhayin. Pero Ama, ang nais po namin, si Jesus ay bumalik na habang kami pa ay buhay. Ngunit Ama, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin upang kaming lahat nga ay sasalubong kay Jesus sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Pagkaingatan niyo bawat isa sa amin, nawa po ang katotohanan ng aming pinapag-aralan, ito pa ay manatili sa aming puso't isipan. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating episode.
Dito lang yan sa Mysteries of Prophecy.